pagpapahayag ng salubin at pagbasag sa katahimikan. Pagkikipaglaban sa ngalan ng karapatang pinanghahawakan. Pagtatanggol sa mga taong higit na pinaniniwalaan. Pagsisikap na ayusin ang mga alitan sa nakaraan. Mga damdaming nagbabago, mga katwirang nagtatalo. Ngayong hapon inyong saksihan Ang iba't ibang mukha ng pakikipaglaban. Dito lang sa S-Files. Magandang hapon po sa inyo lahat. Isa naman pong maintrigang edisyon ng S-Files ang ihahatid namin sa inyo ngayon. Tama! I'm sure nagtataka po kayo kung bakit tatlo lang kami. Si Goma kasi nasa US kasama ang tropa ng SOP at ibang mga Kapuso Stars para sa launch ng GMA Pinoy TV. Pero namimiss nyo man si Goma, ginagarantiyan naming hindi nyo mamimiss ang mga latest at hottest showbiz chika. Nandito na lahat! Naku po, hindi ko na kayo bibitinin. Simulan na natin ang pausukan ng ating showbiz balitaan para sa ngayong hapong ito. Matanong ko nga kayo, kung meron kayong kamag-anak na nabalita ang may kinalolokohang GRO, ano kaya ang gagawin mo? Matulad ka kaya sa uncle ni Reynel Castillo na balitang gustong sigurin di ano yung babaeng kinalolokohan ng kanyang pamangkin? Aba, ibang klaseng issue to. Alamin natin ang kwento. Wala yun, zero. Wala namang isyong ganun, walang lumalabas na keso. Yung tito ko daw, wala ganun. Ang pagkakaalam ko, mahal sa mga ganun, di ba? So, alam mo yun, tigilin natin yung chismis na yun, masyado na lumaki yun eh. Wala na yun, walang ganun. So, pag-pass na huwag nang balik mga dati, mga chismis yan. So, pero wala namang ganun, walang nangyaring keso. Dito nga daw, mga ganun. Hinahating sila, wala ganun. Si Rainier po ay mapapanood natin sa Mobile Kusina ngayong Biyernes, July 29. Abangan niyo po yan. Samantala, ito pang isang balitang mapapaisip kayo ng malalim. Dapat nga ba tayong magtaka kung bakit ang mga photos ni Jean Garcia sa Friendster ni Gardo Versosa matapos silang mag-split? Aba napalitan na po ng mga litrato ni Gardo at Shara Soto. Si Jean matatandaang naintriga dati na siyang dahilan di umano ng pagkasira ng relasyon ni Shara at John Lloyd Cruz. May motibo nga ba si Gardo kung bakit picture nila ni Shara ang ipinalit niya sa mga larawan ni Jean? Panoorin po natin to. Pinost ko kasi yun doon para dun sa magpakailanman. May ginawa kaming episode ng magpakailanman. And then, nakakuha ako nung, yung may isang kuha sa amin, nilagay ko doon. Kumbaga parang laging, kung ano man yung naging problema nila. Kumbaga, sila, sa kanila yun eh. Kumbaga, sila ang kailangan mag-resolve noon. Parang hindi ko naman nilagay yun para makasakit ng kung sino man. Kumbaga, si Jean, mabait sa akin. Si John Lloyd, mabait sa akin. And si Shara, napaka-sweet at napakabait din. So, wala akong ginustong ano. Kumbaga, wala akong mali siya nung pinost ko yung picture na yun. Ito naman kwento ko, may kilig na hatid. Naniniwala ba kayo na love is sweeter the second time around? Ba, ito yata ang gustong patunayan ni Lando Vera Perez at ni Regine Tolentino. Dahil pagkatapos na maghiwalay, magkabalikan, may balitang ikakasal sila for the second time. Well, isa yun sa mga plano na naisip namin for a while dahil, syempre, we've gotten over our 7-year age. Mag-celebrate na kami ng 8-year wedding anniversary. So, parang, we were thinking that it would be nice to experience that para mas lalong tumibay yung family namin, para makita rin ng mga anak namin yung strength ng marriage namin. Warm up pa lang yan mga kapuso. Eto pa mga kwentong dito nyo una matutunghayan pero bukas siguradong maingay na pag-uusapan. Isang matinding alitan ng dalawang babaeng kapwa palaban. Magkapatid na halos 3 buwan nang hindi nakikita at nag-uusap. At ang mga tinutukoy na dahilan. Parang nakalimutan niya na ate niya pa din ako. Diba? Pero wag naman nila dapat ako ite-text na, ate, pasukan na, yung obligasyon mo, nakakalimutan mo na ata. Yun ang medyo nakakasakit ng damdamin eh. Bakit pati si Alex, ano bang gusto niya maghiwalay talaga kami? Ethel Buba at Bubita. Ano nga bang maaari mangyari? Ngayon ang magkapatid sa unang pagkakataon ay maghaharap na. Abangan! July 22 nang formal na nagsampa ng kaso si Claudine Barreto laban sa Hi at Yes Magazine dahil sa pagkakaladhala ng mga litrato na di umano'y tumapak sa kanyang right to privacy.
Ang tagal ko nagtimpe. Sa mainit na isyong ito, ang editor-in-chief ng Yes at Hi Magazine na si Joanne Maglipon, bumibuelta. Ang di umano'y pinag-ugatan ng labis na galit ni Claudine, ilalantad niya. Ang buong detalye, abangan. Sa bibig niya mismo unang narinig ang kumpirmasyon tungkol sa pagbubuntis ni Grace, ang dalagitang anak ni Rosana Roses. Isang revelasyong ikinasira ng dati magandang samahan nila ni Rosana. Ngayon, sa napabalitang hiwalayan ni na Grace at Jolo, Lolit stories, hindi ulit papipigil. Ang mga detalyeng kanyang isisiwalat, siguradong ikagugulat ninyo ng todo. Well, mabuti nga maghiwalay sila. Abangan, live, mamaya. Nora Honor, sa una-unahang pagkakataon, sasagot na sa mga intrigang ibinabato sa kanya. March 30, nagimbal ang lahat sa balitang inaresto ang hinahangaang superstar sa Los Angeles International Airport. 8 gramo ng shabu ang umunoy nakita sa gamit niya. Dahilan para siya'y kasuhan ng illegal possession of controlled substance. April 21, humarap si Nora sa Los Angeles Airport Courthouse para sa arraignment ng kaso niya at nag-plead ng not guilty. Papasalamat lang ako sa lahat ng mga kababayan natin dito sa States at lalong-lalo na sa Pilipinas. Mga kababayan natin doon, lalong-lalo na yung mga fans na nagpasabi ng kanilang suporta hanggang ngayon. May 26, itinakda ng korte ang unang hearing para sa kaso ni Nora, pero hindi ito natuloy. Na-reschedule ito ng June 27, ngunit hindi na naman natuloy. Balik sa normal umanong buhay ni Nora sa Amerika. Nag-perform siya sa umano'y sunod-sunod na successful shows at concerts sa Las Vegas. 3 buwan makalipas ng pumutong balita tungkol sa kaso niya, hindi pa rin pinapatahimik si Nora ng mga intriga. Sa pagdayo ng GMA sa Amerika, sinadya namin bisitahin ang superstar sa kanyang tinitirhan sa Hercules City, California. Sa kauna-unahang pagkakataon, napagdesisyonan ni Nora na tuldukan na ang pananahimik at isa-isahing sagutin ang mga intriga laban sa kanya. Kumusta na? Kumusta na? Eto na ba? Parang minsan ayoko nang lumabas nga sa TV. Anong pakiramdam na lahat ng mga shows mo dito sa Amerika successful, dinadayo ng mga tao, yung mga, lalo yung sa inyo ni Pete. How do you feel about that? Siyempre masaya ako, lalong-lalo na yung huling ginawa namin dito sa Vallejo, sa may banquet. Actually, hindi naman talaga concert yun. Parang intimate show. Dahil maraming humihiling na mga taga dito sa Vallejo na kung pwede nga mag-show dito. At nagkaroon naman ng pagkakataon na nakaharap kami ng napakabait na producer. Yun si Ate Cora, si Miss Cora Salumbides, at saka si Miss Vicky Nubla. Gaano katotoo na dun sa isang show nyo na Pete, naging emotional daw yung audience at napaiyak? Totoo ba yun? Lalo na yung mga guy and peep? Yeah. At pa rin yung mga guy and peep kasi ng mga fans, lalong-lalo na mga nagsidatingan. Nung lumabas na si Pipo, talagang andun yung maluha-luha yung iba. Yung mga fans mo naman sa Pilipinas, siyempre gusto nilang makabalita kung ano ang latest sa'yo. Siyempre, ang dami mong mga kinakaharap na mga pagsubok dito, no? Like, halimbawa, kumusta na? Kumusta na yung mga hearing doon sa kaso? Ay, alam mo, gusto ko ipapatid sa kanila unang-una na namimiss ko rin yung mga fans sa Manila. Lalong-lalo na yung talagang mga sinasabi natin mga puputi na yung buhok. Huwag ko kayo mag-alala at okay naman po ako dito. Yung sa kaso na banggit mo, alam mo, gusto ko nang ikwento, gusto ko nang magsalita tungkol doon. Kaya lamang, siyempre may mga abogado ako na hindi pa dapat, sinasabi nila sa akin, na hindi pa dapat na magsalita tungkol doon. Ang masasabi lang natin, hindi natuloy yung, na-postpone yung mga hearing na nakatakda sana, no? 2 beses. So, hinihintay mo na lang yung susunod, kung yung tinakda ng korte. Ang isa pang issue na ngayon kinakaharap ni Nora, ang umunoy pagkukwestiyon sa working visa niya sa Amerika. Yung isang malaking issue, nung nakaraang linggo lang, na muntik na raw hindi matuloy ang guesting mo sa isang show sa ibang network. Akala ko nga hindi natuloy eh. Dahil... Alam mo kasi ganito yan. Alam mo, dapat talaga magkwento niyan o mag-explain dyan yung aking manager na si Nori Sayo. 3 weeks ago, nag-uusap sila, tinawagan siya. Pag-guest nga daw ako sa show. Doon sa kabila. Okay? So, sa madalit salita, nagkasundo naman sila. Ngayon, ako naman, siyempre, napapanood ko yung mga promo-promo nila. Tapos, mga kailan lang yun? 1 week ago,
tinawagan uli yung manager ko na ang sabi sa akin, kailangan daw na magkaroon ako ng isa pang working visa. Sabi ko, bakit ako kailangan hanapan nila ng isa pang working visa? Ay, meron na akong working visa. Yung ganon. So, sa madalit salita, yung promo nila na nakikita ko sa TV na nandun yung mukha ko, yung pangalan, binabanggit nila, biglang inalis nila yon. Ano wala yung pangalan mo at ang mukha doon sa ano nila? Sa promo nila, nawala yon. So, ang ginawa nung manager ko, si Nori, ginawa ni Nori, tinawagan yung lawyer ko at sinabi nga yung dahilan na kailangan ko nga daw magkaroon ng isa pang working visa. So, ang nangyari, sinulatan niya yun nung lawyer ni Atty. Tansinko, yung kabila, yung network. So, ang nangyari, tinanong kung sino nagsabi, sabi galing daw sa kanilang corporate lawyer, na yun nga, nawala nga daw akong working visa. So, sinulatan na bakit magkakaganon. At tinanong ninyo kung sino yung lawyer? Hindi nila sinabi kung sino. Yun. Pero ako kasi, alam ko na kung sino yan eh. Ngayon, nung sinulatan, medyo natakot yata. So, ang ginawa, kinausap uli yung manager ko na sabi niya tuloy na naman ako uli. So, binalik nila yung mukha ko dun sa promo, pero hindi nila binabanggit yung pangalan ko. Isa pang lumabas na wala ka raw talagang O1 visa, yung work permit ngayon, yung work visa, no? At inihabol lang daw, kumbaga inihabol lang nung network para makapag-perform ka. Gano'ng katotoo? Hinabol nila dahil natakot sila dun sa sulat ng lawyer ko. Mayroon akong O1 visa. Okay. Extraordinary ability. Yun ang visa ko. Kaya hindi sila dapat na magsalita ng hinabol lang yung visa kaya ako nakapag-perform. Sa pagkakasyon na ito sa legalidad ng pagtatrabaho ni Nora sa Amerika, ano-ano ang mga susunod na hakbang niya? Relasyon at pakikitungo sa mga anak. Nagbago nga ba dahil sa mga isyong kinasasangkutan? Kuntisimat at magdadalab na yung anak niya. Ano-ano kanyang mga saloobin na ngayon lang niya ilalantad? Ang pagpapatuloy ng inaabangang panayam sa iniintrigang superstar. Pakatutukan. Alam nyo ba, pabalita na lang kita, si Aubrey Miles, mga kapuso, kung kailan nagkabalikan na sila ni Troy Montero, saka lang may aaminin tungkol sa kanila ni Paolo Bediones. Ano kaya ito, mga kapuso? Abangan nyo yan. At si Nora Aunor may mas matindi pang revelasyon sa pagbabalik po ng S-Files. Kaya, huwag bibitiw! Welcome back. Live po tayo dito sa S-Files at kasama ko dito sa studio, Miss Lotlot De Leon, para malaman natin ang kanyang saloobin tungkol sa mga nangyayari sa kanyang ina at sa kanyang pamilya. Pero bago yan, etong pagpapatuloy ng madamdaming panayam kay Miss Nora Aunor. Mga saloobing matagal na kinikimkim, ilalahad na ni Nora Aunor. Noong isang linggo, muntik na umunong hindi lumabas si Nora sa isang show sa isang kalabang network. Ang dahilan, hindi umunong sapat ang working visa na hawak niya para makapag-perform siya. Sa pagko-question na ito kay Nora, mga hinanakit at sama ng loob ang kanyang inilahad. Ate, kaya nung nararamdaman mo, gaano kasakit yun para sa'yo? Masakit sa akin yun. Hindi ko ma-explain ang sakit na ginagawa nila sa akin. Kahit na hindi ako, kahit na ibang artista siguro na kinuha nila, no? So, wag naman sana. Kung ako masusunod, hindi na ako lalabas eh. Alam mo kung bakit? Yung pakiramdam ng isang performer sa ginawa nila, kung sa akin, hindi na ako talaga dapat lumabas. Pero tama yung lawyer ko eh, na kailangan lumabas ko doon kasi yung pinag-usapan, kahit na verbal yung pinag-usapan, kontrata pa din yung masasabi eh. Actually, dapat i-interviewin ako. Kaya lang, sinabi na huwag ko daw babanggitin yung pangalan ng lawyer ko. Bakit naman hindi kailangan banggitin? Nung sinabing nung interview, hindi na ako kumibo, pero sabi ko nga sa kanila, sabi ko, nandito ako, sabi ko, mayroon akong working visa, kaya pwede ako makapagtrabaho kahit saan. So, in-announce mo yan sa audience? Sa audience, in-announce ko pa rin yon. So, dinilit nila yon
Dinilit nila nung pinalabas nila. So, hindi nakita sa TV? Hindi na nakita. Ang pinakita lang yata yung pagkanta ko. Masakit lang sa akin, yung bang parang ginawa na naman ako yoyo. Yung network na yon, nung araw pa yan, ginagawa na sa akin yan. Noong kinuha nila ako na gumawa ng parang drama series sa kanila, first shooting day, di nag-shooting ako, nandun ako, on time pa nga ako eh. Kinabukasan, mayroong kaagad nakalabas sa mga dyaryo na, "Uy, alam mo ba na take 6 si Nora Honor? Kasi daw lasing na lasing ako. Hindi ko raw makuha yung dialogue, hindi raw makapag-dialogue dahil sa kalasingan ko." Bakit naman ganon? Eh, kaya lang naman ako na take 6 kasi may mga suggestions ako, mga blocking. Sinabi ko na nga doon sa namamahala nung show na yon, wala rin silang ginawa. May nangyari na naman, kinontrata uli ako. So, nag-schedule ng ilang beses. Tapos lagi nilang pinopostpone. Ang sa akin lang, masakit din para sa akin yun kasi pagkatapos nun, nung paalis na ako, saka sila nag-schedule ng taping. So sabi ko, sorry na lang. Hindi ko na tinapos yung So ako na naman ang napagbintangan na, nang-i-India na naman ako. Yun na naman ang issue nila. Ngunit sa kabila ng mga isyong ito, merong inspirasyon si Nora nagbibigay pag-asa sa kanya. Kailangan ko maging malakas talaga sa mga fans, sa mga bata, mga anak ko, sa mga nagmamalasakit, no? Mga kaibigan na talagang ang pagmamalasakit talagang grabe. Siyempre, sarili ko. Dahil kailangan ko maging malakas sapagkat kung hindi ako magiging malakas, wala na mangyayari sa akin. Sabi ni Lot nung makausap ko siya, "They cannot put my mommy down." What can you say about that? Baka umiyak ako. Hindi, nabalitaan ko yun. Baka umiyak ako eh. Alam na nila yun. Natutuwa ako sa mga anak ko dahil sa pagtatanggol nila sa akin kahit na hindi kami nagkikita. Bago ako pumunta dito sa Amerika, kausap ko si Ian. Sabi niya, miss na kita. Kausap ko siya. Nung kailan lang? Last week, umiyak nga sa akin. Kasabi siya, hindi siya makapaniwalang kausap niya ako. Para bang hindi kami nagkita ng mga 20 years, parang ganon. Alam mo, pagdating sa mga bata, hindi lang nila alam kung gaano ko sila kamahal. Pero ang masasabi ko lang, lahat ng ginagawa ko ito, syempre, para pa rin sa kanila yan. At walang iba. Ang lagi ko lang sinasabi sa kanya, maging matatag siya. Kung halimbawa nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sila mag-asawa, gawan pa rin niya ng paraan, ibang maayos. Pero syempre, pag hindi ka para sa isa't isa, hindi ka para sa isa't isa. Pero alam ko si Loto at alam niya ang ginagawa niya. Buntis si magdadalaw na yung anak niya, oo. Buntis na naman. Magdadalawan na ang apo mo kay Matet. So, meron ka bang gustong sabihin sa kanya? Isa lang, katulad ng sinabi ni Matet, sana yung anak ko hindi maging katulad ko ugali. Siguro alam din niya kung ano ugali niya. Hindi, siguro ngayong may asawa na rin siya, alam kong mararamdaman niya o mararanasan niya kung ano yung pagpapalaki sa anak. Gaano mo ka-miss ang mga anak mo? Kasi ako hindi ako nagpapakita na miss ko yung mga anak ko, pero andun yung talagang gusto ko silang makita na. Mayakap. Oo naman. Minsan niya pag may mga oras na, halimbawa, birthday ko, sa sarili ko alam ko, hinahanap ko sila eh. Andun yung masakit sa akin pag hindi ko sila nakikita. Sana magkasama-sama kami ulit. Iniisip mo ba ito parang panibago na namang pakikipaglaban para sa'yo? Itong mga nangyayari sa buhay? Ay, oo. Panibago na naman. Talagang panibago yung dahil maski sabihin natin ganun at ganun pa rin yung nangyayari o ginagawa ng mga ibang tao sa akin. Sabi ko nga sa sarili ko, nandito na ako sa ibang lugar. Yung bang ang dami-dami pa rin natin naririnig para sa kanila. Pero siguro, hindi natin alam, baka sakaling dahil doon, kaya patuloy pa rin tayo nandito. Bukod sa mga shows mo, mga concert mo, meron pang iba pa? Mayroong nag-offer ng isang gagawa ng stage play. Pinag-aaralan pa namin. Definitely gagawa kami ng stage play. Kasi yun talaga yung gustong gawin dito. At saka kung gagawa ng pelikula, gusto ko pa rin gumawa ng pelikula. TV show. Maganda rin sana kung kunin lang ako ng 7. Oo naman. Sa lahat ng mga dumating sa buhay mo, sa lahat ng mga pagsubok, ng mga negatibong issues, ano ang na-realize mo? Kailangan kayanin lahat yan eh. Habang buhay ang tao, may pag-asa lahat yan. Hindi dapat mawala ng pag-asa.
At kailangan lumaban. Lalo pag tumatagal, hindi hayaan na gagamitin ka uli ng kapwa, gagamitin ka ng ibang ng gobyerno, gagamitin ka ng ibang kung sino-sino dyan. Ayoko na yatang pumayag ng ganun. Lalaban na ako this time. Ayan po mga kapuso, the one and only Nora Honor, pinag-usapan lahat ng mga bagay-bagay na matagal na niyang ikinikim-kim. At kasama natin nga ngayon, ang kanyang anak, Lot de Leon. Lot? Hi, Paolo. Good afternoon. Napansin ko very emotional ka habang pinapanood mo yung mami mo. Oy, miss na miss ko na eh. It's been a year. Wow. And I only get to talk to her over the phone once in a while. And ayun, nagkakamustahan kami. And every time na nakakausap ko ang mami ko, at pati na rin yung mga kapatid ko, pag nakakausap nila si mami, really tend to get very emotional. Kasi meron kami mga pinapakita mga video na magkakasama kayong magkakapatid. Di ba? Nakakamiss ba yung mga ganong mga eksena? Oo naman. Kasi kahit naman anong mangyari, kahit na, halimbawa, mami ko nasa Amerika, si Matet may asawa na, si Ian naman, abala sa trabaho, pati si Kiko, si Kenneth na kay Matet, we miss that eh. We miss yung mga get-togethers namin, yung biruan, yung tawanan, kahit yung mga iyakan namin. Mahirap ba na nandito ka and you know na kailangan ng mami mo yung suporta niyo? Mahirap. Mahirap malayo sa kanya at especially mga these trying times, no, in my mom's life. And nagdadasal lang ako na, Paolo, na, you know, whatever happens and whatever my mom is going through, makayanan niya yun. And knowing naman my mom, she's a very strong woman. Hindi yan basta-basta matutumba sa mga ganyang klaseng intriga. You can't put a good person down. Exactly. And ngayong mga panahon na to, dito lang talaga namin nalalaman, namin pamilya, no, kung sino talaga yung mga totoong kaibigan ng mami ko. Kasi actually, ang pinakamasakit before when lumabas yung mga intriga, yung mga kung ano nangyari sa Amerika, sa nanay ko, ang dami-dami kong naririnig na, kasi ganito o ganyan. How painful is that? Kasi itong mga taong to, I'm sure, yung naging malapit din sa nanay mo before. Totoo. Diba? And wala, mapapailing ka na lang eh. And at least now we know. No, yung pamilya namin, especially my mom, kagaya nga ng sabi niya kanina, hindi na rin siya basta-basta magpapagamit kahit kaninong tao or she won't be pushed around anymore. Sabi nga niya, sa lahat ng mga pagsubok, lalaban pa rin daw siya. Yes. And my mom will continue doing that and she will do that hanggang nandyan yung mga taong nagmamahal sa kanya. Anything you wanna say dun sa mga nagmamahal sa kanya, humahanga sa mami mo? No amount of words eh. Kahit na anong sabihin ko, I don't think may express ko yung gratitude ko eh. Pero thank you so much. And to your mom na I'm sure sooner or later mapapanood niya rin ito? Ma, dito lang kami. Alam mo, nung kausap ko nga siya, mas maraming hagulgul yata kesa sa usap eh. Oo. Alam na ng mami ko yon, Paolo. We'll always be here for her, no matter what. Kung pwede nga lang lumipad na ngayon din, di ba? Mapuntahan lang siya, gagawin namin. Kaya lang, syempre, hindi din ganun kadali. But we'll always be here for her, praying for her. Thank you so much for your time. I know it's a Sunday, it's supposed to be family day for you. Thank you. It's all right. Thank you, Paolo. And of course, to Ate Guy for trusting S-Files. And of course, kay Lar Santiago. Yes, kay Kuya Lar. Maraming salamat. Interview. Aubrey Miles, nagsalita na tungkol sa issue sa kanya ni Paolo Vidiones. Matapos ang pananahimik tungkol sa mga naglabasang issue, sa wakas, nagsalita na rin si Aubrey Miles tungkol sa naging tunay na relasyon niya kay Paolo Vidiones. Kinumpirma ni Aubrey ang mga lumalabas na balitang nag-date ng dalawa ni Paolo noon ng mga panahong hiwalay ito sa boyfriend ng si Troy Montero. Basta, hindi kasi sandaling oras lang yun eh. Ang sandaling oras, ilang beses, 2 beses kami lumabas. Yung love, hindi ko alam kasi, syempre, understood na pag nag-date kami, gusto namin isa't isa. Alam din ni Troy na lumabas kami. Lumabas kami, dinner lang. Tapos yun na. Idinagdag pa ni Aubrey sa mga dates na ito, nakitaan niya si Paolo ng mga katangian lalong napalapit sa kanya. Yung sobrang sweet. Sobrang, siya yung pareho kami na I'm here. Sabi ako, I'm here. I'm ganito. Sinasabi na, pareho kami. Kaya sabi ko, parang nakikita ko yung sarili ko.
ano siya, sincere siya sa mga sinasabi na gano'n lang. Yun lang gusto ko sa kanya. Ano siya, totoong tao. Pag nagkwento siya, may sense. Meron kong matututunan sa kanya. Ngunit sa kabila ng magandang pagtutulungan ng namumuo sa pagitan nila Paolo, isang bagay ang inamin ni Aubrey. Kasi nung time na yun, alam naman niya, sinasabi ko sa kanya, I'm not ready. Siguro lang, ako rin yung medyo nag-hold back nung time na yun. Kasi, alam niya yun, ako na nag-hold back nung time na yun. Kasi, syempre, kaka-break ko lang. Baka sabihin naman, napakalalakero ko na kaka-break ko lang 2 months, meron na agad kapalit. Diba? At matapos ang pagbabalikan ni Troy, aminado si Aubrey sa isang posibilidad. Sabi ko nga, may nasabi ako sa isang interview na siguro kung wala kami ni Troy, siya yung magiging constant date ko. Siya yung magiging sigurong date ko ngayon, ng time na to. Ay, naku. Alam mo, narinig ko doon, isa lang natatak sa isip ko eh. Huwag na. Nakikita daw ni Aubrey ang sarili niya sa'yo. Can I text you? Hindi ka nakakatulong. Hindi, kasi naman alam mo, hindi ko masisisi si Aubrey. Dahil sa bait mo, ganda na lang. Sweet ka daw. Totoo ba yan? Ha? Hindi, ako very flattered ako sa mga narinig ko. Hindi ko akalain na maririnig ko yan sa isang babae, much more on TV. Pero mas bagay kayo eh. Mas bagay kayo. Gatungan ba? Gatungan. Sabi nga nila, di ba, love is better the second time around. Nagkabalikan sila. Ako naman, hindi ako yung type na papasok sa isang relasyon na, di ba? Love is better second time around. Oh. Is it much better to a brand new love? Kasama po natin si Pia Guanyo. May kasama siyang guest. Pero bago yun. Okay. Meron nung update. Nako po, si Angel Locsin daw hinimatay habang nagsushooting ng I Will Always Love You ng Regal Films. Isinugod daw po siya sa ospital. At para malaman natin mga kadagdagan detalye, kasama po natin live via phone patch mula sa USA, San Francisco, California. Ito po si Lar Santiago. Lar! Hi, Paul. Hi, Lar. Kamusta? Okay naman. Yeah. Lar, thank you dun sa interview kay Miss Nora Honor, no? Pero ano ba talaga nangyari kay Angel? Kay Angel, actually, kahapon, nagsushooting sa may Union Square, sa may downtown San Francisco. Natapos na yung mga eksena niya nung tanghali. Kumakain siya ng burger. Tapos paglapit ko sa kanya, sabi niya, dito parang nahihilo ako. Tapos sabi ko, baka nasobrahan ka ng lakad kasi siya pa yung bumili ng burger, medyo malayo-layo rin yung nilakad niya sa kasama niya. So, pagbalik niya, nahihilo na raw siya. Nahihilo? So sabi ko, you better rest. Tamang-tama naman, lunch break and then lilipat ng location. Nakuna na yung isang scene dun sa second location and then lumipat sila ulit sa Oakland. Pagdating sa Oakland, after nung two sequences niya, dapat tapos na siya. Hindi pa siya umuwi, nag-stay muna siya dun sa sasakyan. Yun pala, talagang masama na yung pakiramdam. Tapos, nung lumapit yung isang staff sa shooting, ayun, nakita na nga na siya, na nakayuko lang siya kasi masama yung pakiramdam. Tapos mataas na yung lagnat. Kasi nga may bronchitis si Angel eh. Yung na-diagnose sa kanya nung Tuesday. After the shooting, during the shooting din yun na inuubo siya. Yun pala bronchitis na yun. So, hapon, dinala siya sa hospital and then pinagpahinga siya ng medyo ilang oras din sa hospital. Pero pinauwi din siya. Kaninang umaga, medyo okay na siya at yun nga lang, hindi na siya nakasama sa SOP kanina dahil hindi kaya ng katawan niya. Tapos may shooting pa siya bukas. So, Lar, hindi siya nahimatay? Hindi siya nahimatay. Nanghina siya? Talaga lang sinamaan ng pakiramdam. Okay. Kamusta naman mga kapuso natin dyan sa US? Ay, nako, very successful. At kung nandito kayo, maiinggit ka, Paolo. Alam ko na. Kasama kami dapat dyan. Couples na nandito. Jaya and boyfriend. Jolina and boyfriend. Ding Dong and Karil. Ikaw wala kang kasama. Mark and Jeneline. Ikaw wala kang kasama. Wala eh. Anyway, Lar, magpahinga ka na muna. 'Thank you so much.
ng galit sa kanila ni Claudine Barreto. She personally believes that attacks have been too much for her. There are really limits by which a journalist can intrude into very purely private affairs. Being a Christian doesn't mean that hindi ka na marunong magalit. Siguro nga because I am a Christian, ang tagal ko nagtimpe. Ayon kay Claudine, sa lahat ng mga litratong nailathala sa Hi at Yes magazine, labis daw siyang nasaktan sa mga kuha ng binyag ng anak niyang si Sabina. Yun nga sabi ko, pag nanay ka na pala, iba na pala yung pakiramdam that you just want to protect your daughter and shield them. And no matter how much you try, may mga tao talagang hindi nakakaintindi ng hindi pwede. Pero ayon sa opisyal na pahayag ni John Maglipon dito sa S-Files, tinukoy niya na maaring ang pagsasampa ng kaso ni Claudine ay nag-ugat sa di umano'y matagal ng galit ng aktres sa inalathala nilang artikulo noong Hulyo 2002 tungkol sa kontrobersya sa pagitan ng pamilya ni Claudine at ng yumaong aktor na si Rico Yan. Pinukoy sa iba niyang pahayag ang mga Rico Yan artikulo na lumabas sa Yes. Mabuti ngang naungkat na yan. Yan naman talaga ang pinanggagalingan ng galit sa Yes ni Claudine Barreto. In-interview namin ang mga Barreto. Lahat ng sinabi nila, mga paliwanag, mga pagtutuwid, mga kwento, inilathala namin. Kaya lang, di nasiyahan si Claudine at marahil ang pamilya nito. Kasi nasa Yes din ang panig ni Rico Yan, kanyang pamilya at ilang kaibigan. Sa naturang artikulo, lumabas na taliwas sa mga unang balitang naglabasan ng gabing nagkaroon ng away sina Rico at Claudine. Hindi di umano nasaktan ni Rico si Claudine at sa katunayan, umiiwas pa raw ito. At bukod pa rito, may ilan pang sensitibong detalye ang nailagay sa nasabing artikulo. Hanggang sa mga araw na ito, hindi pa pinapatawad ni Claudine ang Yes dahil dito. Marahil ay walang ibang nagsulat ng kwentong ito sa kanyang kabuuan. Mga detalye ng panig ng pamilyang Barreto at pamilyang Yan. At marahil, hindi ito ang image, ang imahe na gusto ni Claudine. Ayon pa kay Joanne, umabot man daw sa korte ang di umano'y galit na ito ni Claudine, nananatili naman daw bukas ang kanyang pinto upang makipag-usap at makipag-ayo sa aktres. Wala talaga akong masamang pakiramdam o iniisip tungkol kay Claudine Barreto o pamilya niya. Hindi ko gagamitin ang Yes para manira ng walang katuturan at kung kayang ayusin, bakit hindi? At sa binanggit na kondisyon o restriksyon ni Claudine sa naturang magazine, sakaling manalo ang damage shoot na isinampa niya, For the past several years, I have been a victim of unfair For the past several years, I have been a victim of unfair and irresponsible journalism in violation of me and my family's basic human rights. I may be a public personality, but I also deserve to be treated like a human being. I now exercise my right to fight back. And in proper forum. I have sued Miss Joanne Maglipon to compensate me for the pain and suffering she has caused me and my loved ones. I have also asked that she and the people she employs please be forever restrained from being near me within a radius of 250 meters to ensure that she cannot cause further damage in the future. Isa lang ang naisabihin at patuloy na pinaninindigan ni John Maglipon. May himayin man ng publiko ang mga inilabas ng Yes sa mga nakaraang taong binabanggit ni Claudine Barreto. May tiwala akong tatayo ang mga ito sa ilalim ng responsible journalism. Kahit pa 250 metro pa ang layo ng nakikinig. Mga kapuso nating stars na nagtungo sa US para sa GMA Pinoy Launch. Nako, GMA Pinoy TV Launch dinumog! At I'm sure gusto nyong masilip kung gaano ka-exciting at kung gaano karaming tao nandun. Panoorin po natin to.
SOP niinig ang Amerika. Kaugnay ng launch ng GMA Pinoy TV, ang kauna-unahang international cable channel ng GMA. Isang espesyal at magarbong pagtatanghal ang inihatid ng SOP sa mga kapusong Pinoy sa San Francisco, California. Isang much-awaited event na kahit ang mga stars ng GMA ay kinasabikan din ang pagkikibahagi rito. Happy ako. Ibang klase na to eh. Excited kami. But at the same time, may konting pressure kasi this is a very, very big and huge undertaking. Ang local press sa US mainit na sumulubong sa stars ng Kapuso Network. Sa press con na ginanap sa Embassy Suites ng San Francisco, excited ang lahat dahil ang GMA shows mapapanood na ng ating mga kababayan abroad. To share with you our sitcoms, our dramas, and our musical and talk shows. It is my honor to thank you on behalf of the men and women of GMA for gracing tonight's pivotal North American launch of GMA Pinoy TV, a very important event for all of us at GMA, your Kapuso Network. Pakita namin sa inyo na meron pang ibang channel, mas maganda pa. Ito na, umpisa, siyempre. At nang mapalaganap natin yung magagandang palabas ng GMA 7. Ang matagumpay na pagtatanghalang SOP at launch ng GMA Pinoy TV ay mapapanood na sa susunod na linggo, July 31. Ano nga bang dapat pakaabangan ng fans? Feature sa SOP show lahat ng mga programs na mapapanood nila sa GMA. Pasang katutok na production numbers na may katuturan at may kabuluhan at may relation sa GMA. Well, it's parang fun talaga. Not the usual SOP, syempre para mas special for them. Sobra na yung sobra yung paghahanda namin dito. The show is dedicated to them. So, di ba, kapuso pa rin talaga tayo kahit saan tayo pumunta. Ni-invite ko po yung mga nanonood ngayon. Kung may mga kamag-anak po kayo sa States, so sana mag-subscribe po sila ng GMA Pinoy TV. Mag-enjoy po sila, promise. Jolo Revilla at Grace Adriano, hiwalay na. July 21, lumabas sa pahayagan ng balitang nagkukumpirma ang kontrobersyal na relasyon ni Jolo at Grace, tinuldukan na. Matatanda ang nasabak sa matitindi at sangasangang intriga ang relasyong ito ng dalawa. Sa mura nilang edad, nagbunga ang kanilang pagsasama. Ang ngayoy 6 na buwan na si Jose Gabriel. Ang 15 taong gulang na dalaga ni Rosana Roses umano ang nagdesisyon na tapusin ang mahigit 1 taong relasyon nila ni Jolo. Inisa-isa ni Grace ang mga dahilan kung bakit napuno na raw siya sa ugali ng ama ng kanyang anak. Babaero umano si Jolo at ilang beses na raw niya itong nabisto. At sa pinakahuling pagkakataon ay umamin daw ito. Hindi na raw matiis ni Grace kaya minabuti niyang makipaghiwalay sa bagets na aktor. Inireklamo rin ni Grace ang hindi sapat na sustentong ibinibigay ni Jolo sa kanilang mag-ina. At hindi rin daw tama na pumipirma pa sila ng voucher sa tuwing natatanggap ang 10,000 piso kada buwang panggastos nila. Ayon din kay Grace, ikinagalit niya ang ginawang umunong paninira ni Jolo sa ina niyang si Rosana. Dagdag pa rito, hindi raw niya lubos na makasundo ang pamilya Revilla. Lumabas din ang ilang pahayag ni Rosana laban kay Jolo. Naniniwala siyang ninaloko nga ni Jolo ang anak niya. Ikinabahala rin daw niya ang nakita mga pasa ni Grace noong buntis pa lang ito, na ayon kay Jolo ay sanhi ng pagre-wrestling nila. Sa mga matitinding pahayag ng mag-ina, nananatiling tahimik ang pamilya Revilla. Pero isang katauhan ang handa silang ipaglaban, si Manay Lolit Solis. Ano-ano ang mga impormasyong nalalaman ni Manay Lolit sa hiwalayang Jolo at Grace? May katotohanan ba ang mga binitihong pahayag ni Grace at Rosana? Bawat issue, uungkatin, lahat ng katanungan, buong tapang na sasagutin. Wala nang atrasan para kay Manay Lolit. Okay, itong pinakamagandang portion dahil natin nga si Manay Lolit kung ano yung mga pangyayari. Diretso na kagad, Tita Lolit. Pero sabi sa akin ng doktor, awatin daw kita pagka nanginginig ka na. Sinabi, Paolo nanginginig. Tita Lolit, sinabi mo nung araw na hindi mo na napapatulan yung mga ano man sasabihin ni Rosana Roses. Pero bakit nag-decide ka ulit magsalita ngayon? Naku, talagang ayoko na patulan dahil nakakasawa ng patulan. Diba? Parang walang kakwenta-kwenta. Kaya lang ngayon, sinisimulan na naman nila. Parang inaaway na naman nila ang pamilya nila Bong. Ano yung baka naman sinasabi nilang may magsasabi nakikisaw-saw ka sa issue? Mahilig naman ako makasawsaw. Okay lang yun. At dapat ako makasawsaw. Mga anak ko sila Bong, no? Pero teka muna, ano itong nabanggit yata ni Grace na sa kanya mismo nagsabi na si Jolo daw nagbababae nung araw? Mabuti hindi nandalalaki. Diba? Ano naman yung na-offend daw sila doon sa voucher para kailangan pirmahan na 10,000 pesos? Biro mo nga,
Joey, pag hindi mo pinapirma, yung pamilya nila Rosana, hindi mo pinapirma, lalabas niya sa isang araw, ikaw pa baka sabihin, walang binibigay sila Jolo. Kaya dapat talaga may katibayan. Dapat may katibayan, oo. Pero hindi ba masyadong maliit yung 10,000? Maliit yung 10,000, may trabaho ba si Jolo? Estudyante pa lang si Jolo. Ilang taon pa lang si Jolo. Kung si Bong Revilla nakabuntis kay Grace, 100,000 naman yun. Okay. Pero balak nga ba ng mga Revilla na pa-DNA yung bata? Pero mo, may lumabas doon sa isang, ano ba yun, sa internet, na inilabas ng, Friendster daw yun, na ilabas na isang dyaryo, na isang tabloid, na parang nagka-question ngayon kung si Jolo ba ang tatay ng anak ni Grace. Dahil galing daw kay Grace na hindi daw si Jolo ang tatay nun. Kaya dapat talaga ipa-DNA. Kawawa naman yung bata. Biro mo, nasira ang pag-aaral, nasira ang karir, kailangan pumunta sa Amerika para lang malayo dito sa mga intriga dito. Pagkatapos, hindi pala sa kanya yung bata. Dito na nga, mapunta naman tayo sa ibang issue. Bagong ito, fresh na issue to. Kate-text lang daw, nagte-text daw si Osang kay Jolo at hihingin birth certificate dahil balak daw palitan ng apelido. Ako, dapat palitan talaga. Ha? Bakit? Nababagay po sa mga Revilla yung yung apo niya? Di ba? Dapat talaga, baka katibayan talaga na hindi talaga apo nila, nila Bong yung batang yan. Kaya kailangan talaga pa-DNA. Tita Lolit, paano matatapos itong issue to? Yung issue na sa pagitan mo, kay Bong, kay Jolo, kay Grace, kay Osa, paano matatapos? Hindi, matatapos talaga yan kung tahimik lang sila. Sa kanila nang galing, nananahimik sila Bong, si Jolo nga, papunta na sa States para dumag-aral. Kung ano-ano na naman nilalabas nila. Meron naman kayang gusto iparating yung mga Revilla sa mga isyong ito? Hindi nga Kaya nga dahil tahimik lang mga Revilla, dahil napamahal na talaga sa kanila yung bata. Ayaw nila talaga magulo. Kaya lang, wala naman sila magawa. Hindi naman nila ako mapigilan pag gusto ko magsalita, di ba? At saka yun, kailangan ba ng yaya nung ganong kalit na bata? Kung yung si Grace hindi laging nasa kalye at laging inuumaga ng uwi, kung inaalagaan niya ba yung bata, hindi nag-aaral, ha? Okay. Maraming salamat, Tita Lolit. Ako, makakabuti sa isang tao ang may prinsipyo. Gagabay sa atin to kung anong ating paniniwalaan at kung anong ating ipaglalaban. Hindi lahat ng aayon sa atin, pero hindi naman lahat ay pare-parehong respeto o konsepto kung ano man ang tama o mali. Si Manay Lolit Sugo may prinsipyo. At dahil dito, may halaga bawat takbang na gagawin niya. Bawat salitang binibitawan niya, hindi man lahat masasabing tama, pero ito ang pinaniniwalaan niya. Nanay Lolit Sugo Solis. Thank you very much. Ethel Buba at kapatid na si Bobita. Sa unang pagkakataon, maghaharap na. Magkapatid na dating magkasangga, ngayon kapwa kinakalaban ng isa't isa. Isang alitang nag-ugat sa di umano'y selos ng magkakapatid sa atensyon na ibinibigay ni Ethel sa boyfriend nitong si Alex Crisano. Si Alex Crisano na siya ring sinisisi ng pamilya ni Ethel, lalong-lalo na si Bobita sa biglaang pagbabago sa pakikitungo nito sa kanila. Ang usaping pera at pagpapabaya ni Ethel sa responsibilidad sa pamilya ang siyang malimit na pag-awayan ng dalawa. Dahilan daw ito kaya't ang pag-aartista at pagpapatawa ay pinasok na rin ni Bobita. Isang sakripisyong ginawa raw nitong upang saluhin ang responsibilidad na iniwan ni Ethel. Pero isa sa pinakamatitinding pinag-awayan ng magkapatid ay ang ginawang pagkampi ni Bobita sa katulong na nagreklamo kay Alex Crisano ng kasong pangmomolestya. Sa isyong ito, nalihis sa isyong inggit ang alitan ng dalawa. At kamakailan, kumalat na si Ethel daw ang nagpatanggal kay Bobita sa pinagtatrabahuhan nitong comedy bar. Isang balitang higit na ikinasama ng loob ni Ethel. 3 buwang hindi nagkibuan, 3 buwang tiniis ang isa't isa. Ngayon sa unang pagkakataon, ang magkapatid na Ethel at Bobita maghaharap na. Sa tagpong ito, ano kaya ang mananaig sa magkapatid? Ang galit o ang pagpapatawad? Mga kaibigan, kasama na po natin Miss Ethel Buba. Hello, good afternoon. Ethel, okay, didiretsoy na kita. Ikaw daw ang pinagbibintangang nagpatanggal sa trabaho sa iyong kapatid. Ano masasabi mo dito? Wala akong masasabi dyan, pero may alam ako, pero... alam ko yung reason, pero hindi ako. Wala kang kinalaman sa pagkatanggal? Oo. Merong reason yung honor nung punchline tsaka Metro. Pero ikaw yung unang napagbintangan, Ethel.
Ano yung nafe-feel mo tungkol dyan? Ikaw lagi yung naging kontrabida. Ikaw na agad. Oo, gano'n naman talaga, di ba, pag sa showbiz. Ethel, handa ka na bang makaharap ang iyong kapatid na si Bobita? Hindi pa. Ayoko. Di ko alam talaga. Nandito siya ngayon sa studio. Ngayon, gusto niya niyang mag-ask ng iyong pagpapatawad. Hindi ko na lang alam kung ano yung magiging reaction mo, kaya tawagin na natin si Bobita. Bobita? Come on in. Alam ko matagal na kayo hindi nag-uusap na dalawa. Bobita, magandang hapon sa'yo. Pwede ka naman lumapit ng konti. Bobita, ano ngayon ang gusto mong sabihin sa iyong kapatid na si Ethel? Ano masasabi mo? Wala. Hindi. Seryoso. Galit ka ba? Ayan ang ba sabihin mo, kaya ka pumunta dito sa Channel 7. Ano, akala ko ba apologize ka? Sige. Hindi. Sorry. Para wala nang gulo. Paano mo naisip, Bobita, na makipag-ayos bigla kay Ethel? After the past couple of weeks na nakita ka namin sa ibang programa, medyo hindi maganda yung mga sinasabi mo against her. Paano mo na-realize na gusto mo na palang makipagbati sa kanya? Ayoko na kasi ng gulo, lalo na sa pamilya namin. Para wala nang tapos yung mga galit-galit. Ayoko na ng ganun. Meron bang nakapag-advise sa'yo na siguro, Bobita, at itigil mo na yan, makipagbati ka na sa ate mo? Or Wala on na. your own? Ikaw na mismo? Sa akin lang po. Does this mean na paano na ngayon yung magiging pagtanggap mo, pati kay Alex? Ako hindi naman ako tutul kay Alex eh. Matagal lang ako hindi nagte-text sa kanya kasi ayoko na nag-aaway kami. Kasi yung ibang kapatid ko lang. Kaya nga minsan pag nagte-text yung mama ko sa kanya tsaka yung kapatid ko, sinasabihan ko na huwag na mag-text kasi mamaya isipin na naman nila ako yung nagte-text. Bobita, ano yung nafe-feel nung iba mo mga kapatid at ng mami mo tungkol kay Ethel? Sang-ayon ba sila na makipagbati ka na ngayon? Hindi po alam ng mama ko na makikipagbati ako. Yung isang kuya ko lang po. Ethel, ano yung masasabi mo sa mga sinasabi ni Bobita ngayon? Nandito ako kanina pa 1 o'clock. Tumawag yung mama ko sa kapatid ko. Yeah. At nahanap niya yung kapatid ko na kasama niya. Okay. Na alam niya na pupunta sila dito sa S-Files. So parang hindi ko alam kung talagang sincere ka sa pagsusorry mo. Dahil parang bakit ganon? Hanggang kailan ba to? Hanggang kailan ka magsisinungaling? Kasi sabi mo hindi alam ni Mamang, pero... Hindi niya naman talaga alam eh. Actually, galing ako ng Bicol eh. Kahit itanong niyo pa sa staff. Galing ka ng Bicol, pero alam ni Mamang na nandito ka. Nandito kayo. Na marami nakakaalam na na magkikita tayo dito. Para ma-convince ka niya, ano sa tingin mo ang kailangan niyang gawin? Hindi ko pa yun hindi ko pa mararamdaman ngayon yun. Ngayong araw na to, kaya mamaya. Siguro, in the future, siguro mga, malalaman ko, siguro mga next year. Hindi ko alam eh. Basta, depende naman yun eh. Depende sa kanya. Alam ko kasi, magkadugo kami. Okay. Tapos, halos maliit pa siya, magkasama na kami. Kaya alam ko na kung nagsisinungaling siya. Bobita, kahit nag-aaway kayo ng ate mo, nararamdaman mo pa rin ba yung pagmamahal niya sa iyo at sa inyong pamilya? Opo, syempre naman. Kaya nga minsan kapag may sinasabi sila, katulad nung pinagbibintangan na siya yung sinabi ko hindi. Tsaka, iniisip ko din, kahit naman siguro galit yung tao, ate ko pa rin yun, kapatid niya pa rin ako. Hindi niya gagawin na matanggal ako.
dahil lang sa away namin. Bubita, sa paanong paraan mo maipoprove sa ate mo na sincere yung pag-ask mo ng tawad niya, na sincere na hindi mo na siya aawayin as much as possible? Hayaan ko nilang po siya. Wala na po siya maririnig sa akin na kung ano-ano. Actually, matagal na hindi ko na po siya tinetext o kahit ano. Ayoko din kasi mag-text ng sorry, ganun. Baka mamaya sabihin niya plastic. Tsaka, pinapabayaan ko na lang. Wala na akong text para safe. Para hindi na sumama yung loob niya. Ethel, we know that it was very difficult for you na gawin ito in front of television cameras no less, pero ginawa mo pa rin. Maraming salamat, Ethel, for being willing to hear her out ngayong hapon. At Bubita, we know that it was very difficult for you na pumunta dito sa Channel 7 at harapin ang ate mong alam mong galit sa'yo. Pero thank you for at least apologizing and for trying to win her trust and forgiveness. Sana'y mag-ayos kayong dalawa. In your time, in God's time. Siguro, pag nakita ko, kaya, pagka si Lord, alam niya na yan. In time. Oo, yun. In time siguro. Mangyayari din na, magiging, buo ulit tayo. Hindi man tayo nagkaroon ng closure tungkol dito sa issue na to, Ethel. At least, nabuksan ang lines of communication between the two of you. And we hope that you continue to talk this out between yourselves. Maraming salamat, Ethel. Maraming salamat, Bubita. At mga kaibigan, hindi po talaga maiiwasan kahit doon sa mga magkakapamilya, mga people we love, we really hurt them, even if we don't mean it. Pero gaya ng pinakita ni Bubita at ni Ethel, masusolusyonan din po ito with humility. And like them, it all starts by saying sorry. Mga kapuso, kasama pa rin natin live via phone pass mula sa San Francisco, USA, si Lar Santiago. Lar, hindi namin pinapatulog to. Lar. Yes, Paolo. Okay, Lar. Nandito pa rin tayo, siyempre. At, gusto lang nating ibalita ang antok ka na. Napaka-successful na ginawang paglulunsad ng Pinoy TV dito sa San Francisco, California. Talagang punong-puno ng tao kanina. May numbers ka ba, Lar? Ang Billy Graham Civic Center Auditorium kung saan ginawa ang SOP. At nagkaroon pa ng parang barrio fiesta noong umaga. At nung habang palapit yung hapon, parami ang tao. Wow. Talagang ang pila ng tao mula doon sa harapan ng Civic Center, umiikot doon sa may tagiliran ng building. Wow. Ganun karami ang tao. At nakuna natin ng video yan at ipapakita natin pag na-send na natin yung video. Yung feed. Papakita natin kung gaano karaming tao at kung gaano ka-successful ang ginawang paglulunsad ng GMA Pinoy TV. Yes. Lark, question. Kasi may mga nagkakalat na mga text dito. Hindi ko lang kung saan galing, no? Pero sinasabi nila, linangaw daw ang SOP doon na para bang, may show ba ng GMA daw? Parang ganon. Anong comment mo doon? Alam naman natin kung meron kasi mga nai-insecure siguro. Kasi, ang ganda ng ang ganda ng response kasi ng mga tao sa GMA Pinoy TV dito sa San Francisco. Ang dami-dami ng advance orders, ang dami-daming merong mga nagsasabi. How I wish maipadinig ko nga sana yung mga sinasabi ng mga tao na in-interview ko kanina, yung mga nakapila na sinasabi nilang, dito na kami talaga sa GMA kasi ito yung #1. Tapos meron pang nagsasabi na, ayaw na namin dun sa iba, dito na kami. May mga ganun na sinasabi yung mga tao. At sana lang, kung halimbawa, kung successful man yung ibang show, huwag silang manira ng show natin. Kasi, well said. Oo, kasi 'di ba, mas mabuti na yung kung masaya ka, hayaan mong maging masaya rin yung katapat mo. Kung nalulungkot ka o masama hindi maganda yung kinalabasan ng nung ginawa ninyo, huwag ka nang mandamay ng iba. Well said. Ayan, si Dr. Lar Santiago. Thank you, Lar. Lar, matulog ka na. Alam ko kanina ka pa namin binubulabog. Go to sleep. Job well done. Okay.
Thank you, Paolo. Thank you, Lar. Ingat. Be safe. Okay, so ayan po, malinaw na malinaw. Sa bagay, time will tell. Yan. Okay, kasama natin ngayon, napakaganda. Fulfiller ng mga wishes. Yes! Walang iba kundi si Miss Yes. Vicky Morales. Okay. Thank you very much. Grabe naman, Pao, ha? Para Vicky? naman, wala akong masabi sa one of the sexiest in Manila. Ah, why not? Vix, happy 3rd anniversary. Wish ko lang. Thank you so much. And you have some good news for our viewers? Yes, for our 3rd anniversary kasi naisip namin dapat syempre bongacious ang dating ng aming wish giving. Kaya ang ibibigay namin isang house and lot worth more Wow. than 1 million Ganon-ganon na lang pesos. yun. Tama ba narinig ko? Kasi House kayo and lot. sumulat eh. Lahat. O yan, so pinakita na namin yung 3 families yesterday. So this Saturday, makikita na natin kung sino yung mapalad na wish na makakakuha ng house and lot. Yun. Kaya dapat mag-text sila dun sa favorite family nila, no? Until Monday to text. At yung mga hindi naman makapanalo ng house and lot, meron naman kabuhayan showcase worth 150,000. Vicky, So, Vicky, kami pwede mag-text? Of course. Buhay na buhay na sila noon, Vicky. Kailangan ko yung house. Maraming salamat and Thank happy you 3rd so much. anniversary. At mag-guest kayo sa wish din. Anytime. Yes! Oo wish na makasama kayo. Wish lang namin. Baka naman may mga sabit yan, ha? Ay, Thank you for joining us this Sunday.